Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kaniyang hahalan. Ipahayag ang kaniyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, tayo po ngayon ay nasa 8 linggo sa karaniwang panahon. Tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Tinipon niya ang bawat isa sa atin sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpuri ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka,
kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan, sa pagsamba sa iyo ng may panatag sa kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna pong lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Pag niliglig mo ang bistay, may iwan ang magaspang. Pag ang tao'y nagsalita, kapintasay lumilitaw. Ang gawa ng magpapalayok ay sa hurno na susubok. Ang pagkatao ng sinumay makikita sa usapan. Sa bunga ng punong kahoy, nakikilala ang ginagawang pag-aalaga. Sa pangungusap ng isang tao, damdamin niya'y nahahalata. Huwag mo munang pupurihin ng isang tao hanggang hindi nakakapagsalita, sapagkat doon mo pa makikilala ang tunay niyang puso't diwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Ang magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag. Kung bukang liwayway, pagsapit ng gabi, ang katapatan niya'y ihayag din naman. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Katulad ng palma, ang taong matuwid, tatatag ang buhay, parang mga sedro. Kahoy sa Libano, lalagong mainam, parang punong kahoy, na doon natanim sa tahanan ng Diyos. Sa banal na templo, ito ay lalago na nakalulugod. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda. Lunti at matatag at ang dahon nito ay laging sariwa. Ito'y patotoo na ang Panginooy tulad na matuwid, siya kung sanggalang, matatag na batong, walang bahid dungis. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, napalitan ng walang pagkabulok ang nabubulok. Napalitan na ang walang kamatayan ang namamatay. Matutupad ang nasasaad sa kasulatan. Dalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang lakas ng kasalanay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayong lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus ang mga alagad ng patalinhaga, maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kaniyang guro. Ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y magiging katulad ng kaniyang guro. Ang tinitingnan mo'y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, "Kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing," gayong hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyo ding mata? Mapag-imbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakakita kang mabuti. Sa gayoy maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Walang mabuting punong kahoy na namumunga sa masama at walang masamang punong kahoy na namumunga sa mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kaniyang bunga, sapagkat hindi makapipitas ng igos sa puno ng aroma at hindi rin makapipitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti, sapagkat tigib ng kabutihan ang kaniyang puso. Ang masamang tao
ay nakapagdudulot ng masama, sapagkat puno ng kasamaan ang kaniyang puso, sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto, sa iba't ibang panig ng Pilipinas, at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Napakaganda po ng ating ebanghelyo sa araw na ito, lalong-lalo na nalalapit na tayo sa panahon ng Kwaresma. Ilang tulog na lamang po at sisimulan na natin ang tinatawag nating Ash Wednesday, ang pagpapahid ng abo. Kaya ngayon pa lamang sa Ebanghelyo ay inihahanda na tayo para sa gawaing ito at panahon ng simbahan. Kapag sinabi nating lahat ng tao ay nilikhang pantay-pantay, ang ibig sabihin natin, pantay-pantay po tayo sa dignidad at karapatang pantao. Gayunpaman, hindi talaga tayo pare-pareho. Bawat isa sa atin ay may kakaibang personalidad at bawat isa sa atin may kani-kaniyang kahinaan sa buhay. Ang bawat tribo o bansa ay naiiba sa iba. May mga magkakaibang katangian, kahinaan at kalakasan. Sa ating mundo na maraming pagkakaiba, ay tumataas naman ang mga kaso ng diskriminasyon o panghuhusga. May sarili tayong mga pamantayan at kung madalas, iniisip natin na ang ating pamantayan ay mas angat sa iba. Dito, pumapasok ang panghuhusga. Iniisip natin na ang ating pamantayan ay mas mahusay kaysa sa iba. At kaya minsan, itinataas natin ang ating mga sarili at minamaliit ang iba. Ang nakalulungkot, nakatuon tayo sa pagkakamali ng iba habang nakakalimutan natin na marami din tayong mga pagkakamali. Uulitin ko po, ang nakakalungkot minsan sa ating buhay, nakatuon tayo sa pagkakamali ng ibang tao habang nakakalimutan natin ang ating mga pansariling kamalian. Kapag hinuhusgahan natin ang iba, talaga namang ang ibig sabihin nito, hinuhusgahan din natin ang ating mga sarili. Dahil po, kung inyong pagminilayan, ang kalimitan nating napupuna ay ang mga bagay na wala sa atin. Kaya nga po sa halip na tayo'y maging mapanghusga, bakit hindi tayo matutong magpahalaga? Mas mainam na isulong natin ang pagiging positibo kaysa sa mga negatibo at sensitibo na ating nakikita. Kaya nga po't napakaganda
ng paalala sa atin ni Jesus Nazareno sa araw na ito. Huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa upang hindi rin kayo hatulan, sapagkat ang hahatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na inihahatol ninyo sa iba. Kaya nga maganda na tignan muna natin ang puwing sa ating mga sarili bago pagmasdan ang puwing ng ibang tao. Ibig sabihin din ito, magagawa natin ay ang igalang ang isa't isa dahil ang paggalang ang siyang magdudulot ng tamang respeto. Mayaman, profesional, makapangyarihan ka man sa lipunan, maging ordinaryo o simpleng mamamayan, wala po tayong karapatan na husgahan ang ibang tao. Ang Diyos lamang ang may kakayahan na husgahan ang bawat isa. Uulitin ko po, tanging ang Diyos lamang ang may karapatang humusga sa ating kapwa-tao. Kaya nga, napakaganda ng paalala ni Jesus Nazareno. Magbigay tayo ng panahon upang paunlarin ang ating sarili, hindi upang tignan ang pagkakamali ng ibang tao. Ibig sabihin nito, tanggalin muna natin ang ating mga puwing sa ating mga mata. Ituwid muna natin ang ating mga maling gawain bago natin alisin o akayin ang ibang tao sa kanilang pagkakamali. Dahil hindi nga maaaring gabayan ng isang bulag ang kapwa bulag dahil pareho silang mapapahamak. Nangangahulugang ito, mga kapatid kay Kristo. Tingnan muna natin ang ating mga sarili bago natin tignan ang kamalian ng ating kapwa. Ibig sabihin ni Jesus Nazareno, gawin natin ang ating makakaya upang tayong lahat maging mabuti at maging inspirasyon para sa iba. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kami lumalapit at dumadalangin sa iyo ngayon, Ama, upang makita at madama namin ang iyong anak na si Jesus sa bawat kapatid namin na nangangailangan ng pangunawa at pagmamahal. Buong kababaang loob kaming dumudulog. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maging tunay na lingkod at pastol nawa ang aming Santo Papa, mga obispo, pari at diakono, upang maakay nila ang bawat binyagan
tungo sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang pag-unawa at pakikinig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maging mabuting tagapagtaguyod nawa ang bawat lingkod bayan ng talento at potensyal ng bawat mamamayan tungo sa pag-unlad ng mga pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang maging masigasig ang mga doktor, nurse at mga social workers sa paglilingkod sa mga kapatid nating may sakit, may kapansanan, mga matatanda, at iba pang mayroong matinding pinagdaraanan sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Huwag nawa kaming magkaroon ng talaan ng masamang gawain at kasalanan ng aming kapwa, sa halip ay makapamuhay kami ng may pasensya, pangunawa at pagmamahal sa bawat isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng mahabaging pagliligtas ng iyong anak na si Jesus, makapasok nawa sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin na iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, gayon din ang mga intensyon na iniaalay sa ating misa sa araw na ito, at isama rin natin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga kaibigan at kamag-anak natin na may sakit at may malubhang karamdaman. Gayon din po ang mga pamilyang nagugutom at walang makain. Naway ingatan, patnubayan, at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, bigyan mo kami ng pusong mapagpatawad upang maging daan kami ng iyong kapayapaan at pagkakasundo, alang-alang kay Jesus Nazareno na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna pong lahat. Ang maihahandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak na sa aming kamay. Sa iyong kabutihan, aming iaalay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipinagkaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kaawaan mo kami at pagbigyan
upang ang iyong kaloob para kami makapaghain ay mapakinabangan bilang pagpapala mo sa amin sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan, dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraan. May manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsalute po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama,
ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsalud po ang lahat.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ang sino man sa akin nananahan, mananahan din ako sa Kanya. At kung siya'y mamunga ng masagana, siya sa ama'y nagbigay ng karangalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan, ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang higit sa yaring pag-aalay. Kung paanong mahal ako ng aking Ama, sa inyo'y aking ibig na darama. Sa pag-ibig ko, kayo sana ay manahan. Habilin ko na kayo ay magmahalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan, ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang higit sa yaring pag-aalay. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan.
hango sa dilim at kababaan. Ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Announcement po. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ay tumatanggap na ng mag-aaral mula preschool hanggang senior high school para sa school year 2025-2026. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po rito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang edukasyong pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari kayo mag-message sa The Nazarene Catholic School Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screen. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po tayong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay iyong kaawaan upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen, mga panyo at mga dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba
ka namin. Pinipintulo ka namin. Aral mo ang aming buhay, ang kaligtasan sa Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.